Iyan mga kababayan ang pagkakaiba ng pamilya Marcos at ni Martin Romualdez. Hindi umiiwas sa investigasyon. Open sila sa investigasyon. Hindi sila iwas pusit. May tinamaan na naman na niya, Mr. Maravilla. O diba? Kasi sila po, confident sila. Kayang-kaya nilang sagutin. Kasi malinis ang kanilang konsensya. Wala silang itinatago. Hindi sila tumatakas, mga kababayan, tulad ng mga critics ng ating administrasyon. O diba, isa-isahin natin. Kasi po, malinaw. Kapag may tinatago, tumatakbo, may kasibihan tayo sa batas. Flight is an indication of guilt. Kapag malinis ang konsensya, humaharap sa investigasyon. Kahit anong klaseng akusasyon, kayang harapin. Yan ang tatak ng Marcos Romualdez, mga kababayan, as compared sa mga Duterte at ang kanyang mga supporters tulad ni Harry Roque. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin itong mga mainit na balita ngayon. Yan, sabi rito, PCIJ tag Sandro Marcos in Martin Romualdez as pork barrel kings. Di niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo niyan? Okay naman po. Sa investigasyon, both itong si Martin Romualdez at si Sandro Marcos. At mismong si Sandro Marcos, sumulat mismo voluntary, sinabmit niya yung kanyang sarili sa investigation sa ICI. Diba? At sabi ng ating Pangulo, dito sa latest na report, PBBM entrusts Sandro Marcos to address alleged Ilocos Norte Fund issue. At sabi mga kababayan ng Palasyo Malacanang, pati sa lifestyle check, open sila. Yan First family open to lifestyle checks. Yan ang report ngayon ng Philippine Star. The first family is open to undergoing a lifestyle check. Sabi po ng Palasyo Malacanang kahapon. Following an investigative report saying that Marcos Beliwick, Ilocos Norte, ranked among the biggest recipients of allocable funds over the past 3 years. A report published by the Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ found that the largest share of almost 1.2 trillion in allocable funds, which critics label as new form of pork barrel, went to Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos and former House Speaker Martin Romualdez between 2023 and 2025. When sought for comment during a press briefing at Malacanang, Presidential Communications Undersecretary Jose Castro or Clay Castro said, the President has read the PCIJ report. The President knows Congressman Sandro Marcos, understands the process, and knows how to answer this, sabi po ni Castro. Asked if the administration would allow a lifestyle check on the presidential son and other members of the first family amid corruption allegations, Castro replied that they are open even before. That option has always been there. No one is excluded from undergoing a lifestyle check, sabi po niya. Castro emphasized that Congressman Marcos has earlier volunteered to appear before the Independent Commission for Infrastructure or ICI to respond to claims that he benefited from budget insertions. Whatever issues are raised against him, he will personally go to the ICI to be investigated. He just needs to be given a date so the proper schedule can be set, sabi po ni Castro. Based on the PCIJ report, the younger Marcos received 15.8 billion pesos in allocable funds, which while Romualdez received 14.4 billion pesos. Iyan mga kababayan ang pagkakaiba ng pamilya Marcos at ni Martin Romualdez. Hindi umiiwas sa investigasyon. Open sila sa investigasyon. Hindi sila iwas pusit. May tinamaan na naman niya, Mr. Maravilla.
O di ba? Kasi sila po, confident sila. Kayang-kaya nilang sagutin. Kasi malinis ang kanilang konsensya. Wala silang itinatago. Hindi sila tumatakas, mga kababayan, tulad ng mga critics ng ating administrasyon. O di ba, isa-isahin natin. Kasi po, malinaw. Kapag may tinatago, tumatakbo, may kasibihan tayo sa batas. Flight is an indication of guilt. Kapag malinis ang konsensya, humaharap sa investigasyon. Kahit anong klaseng akusasyon, kayang harapin. Yan ang tatak ng Marcos Romualdez, mga kababayan, as compared sa mga Duterte at ang kanyang mga supporters tulad ni Ari Roque. Nagtatago, mga kababayan. Si Bato, bigla na lang nawala. Ini-encourage nga po ni Tito Sen, Senate President Tito Soto, ang sinuman sa publiko na mag-file ng complaint sa Ethics Committee. Kasi mag-isang buwan na po, hindi na nagpapakita si Bato, sumusweldo pa rin. O diba, mga kababayan, mag-file daw kayo ng ethics complaint para matakol po sa Ethics Committee ng Senado at mapatawa ng sanksyon. Diba? So malinaw po, mga kababayan, kapag may tinatago, tumatakbo. Kapag malinis po ang konsensya, humaharap. Sa politika po, madali makita kung sino yung guilty at kung sino yung walang itinatago. Ang may sala po, tumatalon sa tinatawag na C card. Nagtatago, dumudulog sa mga tinatawag na technicalities. Para kanya may tinutumbo ka, Mr. Maravillas. O diba, yun ang gawain nila. Tinetechnical, tulad ng impeachment. Pero po ang inosente, diretsong humaharap, nagpapaimbestiga, walang takot. At sabi ng Palasyo Malacanang, handa ang first family na magsailalim sa lifestyle check. At mismong si Sandro ang nag-volunteer na magpaimbestiga sa ICI. You see? So ito po ang malinaw na pattern. Si Bato de la Rosa, si Atty. Roque, Ari Roque, si Sara Duterte, si Pulong. Puro iwas, mga kababayan. At pag gustong iimbestiga, nagagalit. Yan Yung latest na report ng ABS-CBN, pinuna ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang hiling ng ACT Teachers Party List na maimbestigahan ang flood control project sa kanyang lugar na puno umano ng congressional insertions. Ngayon sabi niya, yes, naging congressman ako noong 2019, pero hindi ibig sabihin ako ang nag-design, nag-award o nag-implement ng lahat ng proyekto. Mula sa 2019 hanggang 2022, ang DPWH ang implementing agency. May sariling bidding, sariling proseso, sariling responsibilidad. Kung totoong objective si Tino, bakit hindi niya sabay-sabay hinahabla ang mga distrito na may bilyong-bilyong flood control anomalies? Sa buong Pilipinas, bakit ako lang? Bakit Davao lang? Anong bakit ikaw lang? Lahat iniimbestiga. Ang gusto mo, exempted ka. Ba, yung investigasyon sa Occidental Mindoro, inimbestiga. Kaya nga may warrant of arrest na si Saldico at 17 other officials. At may mga nahuli na. At sa Bulacan, ghost flood control, may mga sabit na senador. At malamang, yun ang susunod na makukulong. I-issuean ng warrant of arrest. Ba? At si Sandro Marcos, open sa investigasyon. Si Martin Romualdez, iniimbestiga. Walang reklamo sa investigasyon. Pero kayo, laging may reklamo. Diba? Pag walang tinatago, dapat ready na harapin anumang investigasyon. So makikita ninyo, mga kababayan, inaakusan nila si Martin, si Sandro. Hindi sila umiiwas. Pero si Bato, si Roque, si Sara, si Pulong, lahat umiiwas, mga kababayan. Ayaw maimbestiga, galit. Galit pag iniimbestiga. Di ba malinaw po? Isa batas, malinaw ang prinsipyo. He who asserts must prove. Ang burden of proof, mga kababayan, doon sa nag-aakusa.
hindi po sa inaakusahan. Kaya po, kung wala kang itinatago, anong rason na umiwas at tumakbo? Di ba po malinaw ang ganon? Ngayon, isa-isahin natin. Si Bato de la Rosa, sabi ng abogado, di man nagtatago, pero hindi nagpapakita. O di ba po? Nagtatago na po dahil sa balita na may warrant of arrest na daw mula sa ICC. So literally, he is avoiding accountability mga kababayan. Kasi isa siyang respondent sa ICC case. Isa sa mga utak sa drug war kung saan libo-libo yung mga namatay na mga Filipino. Under oath, mismong si Digong umamin po na kasama si Digong sa death squad. Sabi ni Digong sa investigasyon ng Senado, yan na niya, Senador, si Bato, death squad din niya. Yan ba? May I yes, sir. Go ahead. Interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Ano yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa? Death squad rin yan. Nakita na ninyo? Kaya ayaw nila ng trial, matuloy ang trial doon sa Dahig. Kasi sa kayabangan po ni Digong, siguradong aamin siya doon. Umamin siya, no? Sa Senate investigation. Itinuro, nilaglag pa si Bato de la Rosa. Yan na niya, lahat yan, death squad. Ito isang senador, si Bato, death squad din yan. Naintindihan na po ninyo mga kababayan kung bakit sila umiiwas. Malinaw po. Malinaw ang pagkakasala. You see? Banda tayo kay ito ni Harry Roque. Ganon din po. Umiiwas. Ayaw umuwi. Nandun pa hanggang ngayon sa Dahig. Dahil sa kanyang kaso, human trafficking. Konektado sa illegal pogo operations. Ngayon, ayaw harapin ang kanyang sariling kaso dito sa Pilipinas. Ginagawang rason si Digong para ma-justify niya ang kanyang hindi pag-uwi. Di ba po? Sunod si Sara Duterte. Ano sabi ni Sara Duterte sa kanyang impeachment case? I want a bloodbath daw. Ano nangyari po? Tumakbo po sa Supreme Court para harangin yung proseso. Ginamit niya yung Duterte Black sa Senado para magpakita ng puwersa para hindi siya ma-impeach sa Senado. So isa ito mga kababayan sa classic legal technicalities. Classic technicalities sa tactic para hindi maimbestigahan. Di ba malinaw po? Kasi kung wala ka talagang tinatago, bakit ka iiwas? Bakit ka tatakbo? Bakit ka umiiwas sa forum kung saan pwede kang magpaliwanag? Tama po, mga kababayan? Ganon din si Pulong. Galit ngayon sa planong pag-imbestiga sa kanya ng Congress sa 51 billion pork barrel fund. Ngayon, galit si Pulong sa planong investigasyon po ng Kongreso. Galit kay ACT Party List Representative Antonio Tinio. You see? Bakit ka magagalit? Si Sandro, si Martin Romualdez, bukas mga kababayan sa investigasyon. Kasi wala silang tinatago. They're confident. Kaya nilang sagutin. Pag wala kang tinatago, di ka talaga iiwas. Pag may tinatago, siyempre iiwas ka. Kasi mabubuking sa pagtatanong. Yan ang malinaw mga kababayan. Ngayon, si Martin Romualdez is the best example of fight, not flight. Or pag-iwas, pagtakas. Kundi totoong fight. Kasi nakita po ninyo yung ginawa ni Martin. Habang yung iba po umiiwas sa investigasyon, nagtatago, si Martin po bumaba sa pwesto bilang isang speaker. Bakit niya ginawa yun po? Para hindi magamit yung kanyang impluensya bilang speaker.
mabigyan ng buwelo ang investigasyon, malawak na investigasyon. Ang ginawa niya, umarap siya sa ICI. Dala-dala niya yung lahat ng mga dokumentos. Walang bodyguard, walang drama. Inayaan niya po yung proseso. At after the investigation na ginawa ng ICI, ano yung findings? Malinaw po. Yan report ng GMA. ICI, no conclusion of guilt versus Romualdez. Kaya sila nagagalit kay Martin Romualdez at paulit-ulit na sinisiraan. Ngayon naman po, ang tawag kay Martin Romualdez at kay Sandro Marcos, mga pork barrel kings daw po. You see, handa sila na harapin yung mga akusasyon laban sa kanila. Hindi umiiwas. Kaya hindi iobra po yung mga ganitong bansag. Hindi ko mo binansagan pong pork barrel kings. Tinawag ng PCIJ. Totoo na. Diba po? Meanwhile, si Saldi ko, na nag-aakusa kay Martin, kay Sandro, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ayaw man umuwi para isubstantiate yung kanyang mga kwento. Di ba po? Dapat po legal logic ang pinapalitaw natin. Hindi po yung emotional drama. Kasi po, sabi sa batas, ang nag-akusaan niya dapat siyang may obligasyon na magpatunay. Hindi po pwede na puro lang press release. Hindi po pwede na puro intriga lang. Kailangan investigations, hindi po insinuations and propaganda. O ngayon, ang tanong, sino po ang pumasa sa standard na ito? Si Martin, fight. Si Sandro, fight. Sino ang bumagsak? Si Bato, flight. Nagtago na. Si Roque, ganun din. Flight. Ayaw umuwi. Tumakas, mga kababayan. Si Sarah, ganun din. Flight. Umiwas. Sa trial, ganun din ngayon ang ginagawa ni Pulong. Nagagalit mga kababayan. Pag gustong imbestigahan, dapat welcome po ang tamang attitude ng taong walang tinatago. I-welcome mo ang investigasyon. Matuwa ka kasi yun ang pagkakataon mo na i-prove na mali yung akusasyon. Tama po? So ang pattern po, malinaw. Ang guilty po nagtatago, umiiwas. Ang inosente po, humaharap. Tama? So sa politika po mga kababayan, hindi po sapat ang puro satsat. Titingnan natin kung sino ang humaharap at kung sino po ang umiiwas, tumatakbo sa investigasyon. So malinaw po sa ating politika kung sino po yung mga umiiwas. Si Sara, si Bato de la Rosa, si Atty. Harry Roque, si Pulong, si Saldico, ay isa pa pala, si General Bantag. Ayun, mga kaalyado nila. Lahat nagtatago sila, umiiwas sa investigasyon. Diba malinaw yon? So lahat sila po, produkto ng Duterte brand. Iwas posoy palagi. Galit pag tinatanong, galit pag iniimbestiga. At kung ano-anong drama ang ginagawa, papareskon sa media para pagtakpan yung mga kamalian nila. Malinaw po? So doon pa lang po, makikita mo na ang katotohanan. Yan First family open to lifestyle checks. PBBM entrusts Sandro Marcos to address alleged Ilocos Norte Fund issue. Malinaw po, ready sila na magpaliwanag sa mga aligasyon. Pero si Sara, Sara Duterte asks Supreme Court to reject House motion on impeachment ruling. Puro pag-iwas. You see? Si Bato de la Rosa asks Supreme Court to block his ICC warrant. Malinaw po, mga kababayan. Hindi pa nga po nakikita yung talagang physical copy ng ICC warrant. Tumakbo na sa Supreme Court si Bato de la Rosa. Kaya gumalaw na po si Solicitor General Bernabe. Sabi rito sa balita kahapon, Solgen asked Supreme Court to deny de la Rosa's plea for TRO versus alleged ICC warrant. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, Solicitor General Darlene Bernabe has asked the Supreme Court to deny the urgent manifestation of
Senator Ronald De La Rosa to take judicial notice of the statements of Ombudsman Jesus Crispin Remulla that the International Criminal Court has already issued an arrest warrant against him. Bernabe said in a comment submitted to the High Court on December 1 that Remulla's media pronouncement do not constitute an official act of declaration of the national government. By their nature, anya, and in the context of their utterance, Ombudsman Remulla's statements are just his personal scoop and could not supplant the introduction of actual and proper evidence, sabi po ni Bernabe. The Solicitor General also stressed that in the absence of an actual warrant issued by the ICC, De La Rosa's prayer for injunctive relief has no leg to stand on. Wala pa nga pong physical ICC warrant. Ang sabi, digital copy man lang yung nakita ni Ombudsman Remulla, sabi ni Jumbik. Signed digital copy. Tumakbo na sa Supreme Court si Bato de la Rosa at hindi na nagpakita pa. Kaya sabi ni Tito Sen, sino mang interesado niya na mag-file ng ethics complaint laban kay welcome, mag-file niya kayo. Kasi kini-questions yung absences. Hindi na nagpakita sa sesyon. Pero sumusweldo pa si Bato de la Rosa. O di ba po? Sabi po ni Suljan Bernabe, at this stage therefore, Senator De La Rosa has no clear legal right that needs court protection because his fear of impending arrest and the supposed violation of his right as a consequence thereof, while imaginable, do not find anchor in any established fact. Tama. Ang yabang ni Bato de la Rosa na hinamon pa si Trillanes. Make my day, Mr. Trillanes. Sige mo anyang ngal-ngal. Sumama ka pa ang niya sa pagpusa sa akin. Ito na ngayon, hindi na nagpapakita si Bato de la Rosa, mga kababayan. Yan ang katawa-tawa dito sa kampo ng mga Duterte. Ang hilig nila magyabang, maghamon. Pagkatapos, pag kinonfront na po ang ganitong sitwasyon, kwento pa lang na may warrant of arrest, hindi na nagpakita. Ano ba po, mga kababayan? Pero ang Marcos Romualdez po, never na umiwas. Frontal, hinaharap po ang mga akusasyon, mga kaso, never po na nagtago. Kasi hindi po sila takot sa kaso, hindi sila takot sa investigasyon. Kasi malinis po ang kanilang konsensya. Yan ang malinaw dyan. Kampante sila, tiwala sila, confident sila, wala silang ginawang mali. Sabi ni Martin Romualdez, I have nothing to hide, anya. Yan yung sabi niya sa ICI. Sabi ni Congressman Puno at iba pang mga congressmen, no evidence linking Romualdez to flood control mess. Sabi ni Ronaldo Puno that evidence at hand would not implicate Romualdez as he was not a signatory of key flood control documents like the proposed budget or the General Appropriations Bill or GAB. Noting that accountability rests on the Department of Public Works and Highways, Commission on Audit, and the Department of Budget and Management. If we are talking about malversation, how do you include a congressman who was not part of the team that signed the documents regarding expenditures done in the wrong way? What would hit such a principle would be the receiver of the money, which is the contractor, the payee, which is the DPWH, the reviewer, which is the COA, and the one that released the funds, the DBM. Paliwanag, mga kababayan, ni Puno. Nakita na ninyo? Yan ang rason kung bakit tiwala si Martin Romualdez. Ganon din si Sandro Marcos. Kaya open sila sa investigasyon, pati sa lifestyle check. Di lifestyle check ninyo. Di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific,
and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Ayan po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product namin binibenta online. I Am Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Endorsed by cancer survivor, actress Maritone Fernandez. Mainam din po ito sa mga for cancer prevention. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa page ng aking anak, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base siya po sa Amerika. Yan kanyang online store. Sa mga mahilig po sa magpa-spa, try nyo po sa Pamper City by OMG, your luxury escape. Matatagpuan po sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.